Good day mga tropa. Ito ang ating gagawin ngayon, alternator. Sira ang oil seal, tagas-tagas. Mabuti yung pinagawa na sir kasi baka lumala pa. Masunog yung rewind o kaya yung IC. Kaya usan na natin tong alternator na to. Turo ko sa inyo kung paano magpalit. Una, tatanggalin muna natin yung vacuum. May 3 tornilyo siya. 3 tornilyong G's. Tatlo yan, kailangan yan T-range na 10mm sa pangalawa. Ang pangatlong tornilyo mga tropa. Kasi kung magdi-DIY kayo, tiyak makakatulong tong video na to. Ang pangatlong tornilyo tatanggalin na natin. Tapos ihiga tsaka bunutin natin yung vacuum dahan-dahan. Pukpok muna, pukpok. Medyo masikip. Yan. Konti lang. Nabubunot na yan. Kapag nabunot yan, tanggalin naman yung tornilyong 8. 6 yan, 6. 8mm na tools ang kailangan dyan, T-range. Kasi kung hindi napalitan na oil seal to, kung hindi naagapan, susunog yung alternator na yan hindi na pakikinabangan. Kaya buti naagapan nila. Paano masabi? Anim yan, 6 na 8. Ganyan talaga sakit ng mga alternator na may vacuum. Madalas nagtatagas yung langis. Kasi pag dinaagapan yan, masisira ni alternator, may chance pang kumatok yung makina mo. Kasi mauubusan ng langis lalong malaking problema pagka gano'n na nangyari. Oh my God! Tanggalin natin yung 4 na Phillips screw. Merong 4 yan. Yan yung una. Ito yung pangalawa. Pag natanggal na natin yung 4 na Phillips screw sa gilid, pupukpukin natin ng madahan-dahan. Huwag masyado malakas kasi baka basag kasi sink lang yung housing ng alternator na yan Dahan-dahan lang mga tropa. Yan, natanggal na natin. Tanggal na natin yung housing. Ngayon, hugutan na natin yung rectifier kasama yung stator rewind. Pag natanggal na natin, pupunutin natin yan. Dahan-dahan lang, sungkitin natin konti yung carbon. Sungkitin natin ng tayo na lagari para wag sumabit. Ayan. O, ayan, matatanggal na. Ganyan lang pag bubukas ng alternator mga tropa. Ang ginagawa ko naman dyan mga tropa, pagka magkakabit ng oil seal, nilalagyan ko ng steel epoxy para wag kumalas o umikot. Kasi minsan pag umiikot yung rotor, sumasama yung oil seal, yung sanhi ng pagtagas din nilagyan ko ng epoxy yan. Konti lang.
Okay, babaon. Baon natin na sagad yan para walang leak. Yan, ganyan lang. Simple lang. Sige pa, dikit, dikit pa. Oo. Iikot pa natin. Basic lang magkabit ng oil seal mga tropa. Ngayon, pag i-assemble na natin, kailangan wag nyo kakalimutan yung fibra. Yan ang tinatawag na safety washer, fibra. Para wag mag-grounded. Kasi pag nakalimutan nyo ikabit yan, pagkabit nyo ng battery, mag-i-spark or else masusunog yung wire. Ganun pinaka nangyayari yan pag nakalimutan nyo yun. I-assemble na natin to. Nilagyan ko na ng fibra kanina, kaya pwede na i-assemble yan. Kailangan ma-sentro yung mga tornilyo sa butas, bawat butas. Yan, tumatapat na. Pag nailagay na sentro, idiin natin yung rectifier para lumabas yung mga tornilyo at malagyan natin ng mga nut. Yan mga tropa, na sentro na natin. Yan, lumabas na yung mga tornilyo sa likod. Nalagyan na natin ng mga nut. Tandaan nyo mga tropa, meron pa uli isang safety washer sa likod dyan, fibra. Nakalagay sa letter B, battery. Tuturo ko sa inyo kung saan banda yun. Huwag kalilimutan yan dyan, huwag kalilimutan kabit. Para hindi mas pag-grounded. Yan, dyan. Safety washer yan. Para hindi magdikit yung bakal sa wire. Madali lang magpalit mga tropa. Kayang-kaya nyo itong gawin sa bahay kahit di nyo nadali sa gawaan. Pagka nakikabit na, lagay lahat ng tornilyong 8. Kita nyo, at yan, naigpitan ko na. Tutusukin na natin yung carbon. Hindi ang carbon brush, dalawa na yan. Tutusukin natin para pag-assemble natin hindi sasabit sa bearing. Kailangan natin ng alambre dyan, tsaka pantulak sa carbon. Yan, pandiin at tsaka pantusok. Yan ang gagamitan natin para tusok natin yung carbon. May butas yan dito, oh. Yan. Diyan dinadaan yung alambre. Tagos sa loob yan, tagos. Tagos yan sa tapat ng carbon. Yan ang magiging pangharang natin para wag lumabas yung carbon na tinusok natin. Yan, tutusukin na natin. Mamaya wala lang makita ang carbon dyan, nakatusok na siya. Para pwede na natin i-assemble. Yan, o, nakalubog na yung carbon, o, wala na. Wala yung carbon dyan. Nakaharang na sa alambre. Pwede na siyang i-assemble ngayon. Ayan, patong yung rotor.
pag-assemble, dahan-dahan natin ipasok yung housing para malalaman natin kung may sabit pa o wala. Pukpukin na madahan-dahan, huwag masyado malakas kasi mababasag yung housing. Lagot tayo sa may-ari niya. Wala pa naman tayong pamalit. Lagyan natin 2 bolt mahaba yung panentro para hindi na umiikot pa, hindi na siya mawala sa line. Ginamitan ko na rin pala to ng piston pin bushing para mas madali ipasok. Ayan, marami tayong mga arbor sa tropa natin mekaniko. Piston pin bushing na yan, laking bagay niya ang meron kanya. So ngayon ilagay natin yung mga bolt, tignan natin kung tapat-tapat na sila. Pag nagigipit nito, magkailan tapatan para hindi siya gumewang yung housing, para pantay pa rin. Kada higpit tapatan unti-unti. Yan, ganyan. Pukpukin pa natin ng konti para lapat na lapat siya. Pag inikot mo yung rotor, walang kasabit-sabit. Daan-daan sa pagpukpok mga tropa. Sabi ko, nababasag kasi yan eh. Yan, tapatan pa nag-iigpit. Tapatan tayo ng alpit. Huwag tabi-tabi agad. Pag naigpitan na natin yung mga 4 na tornilyo na ikabit natin, checkin pa natin kung maayos ang ikot. Yan, okay naman siya, matuloy ng ikot niya. Medyo mo lang bunutin yung alambre. Binunot ko na para wala lang sa gapal. At saka natin i-final ng higpit. Ito natin ang todo para wag lumuag. Ganyan lang gagawin mga tropa. Pwede na natin ikabit yung vacuum. Yung vacuum na yan, yan yung para sa preno, para medyo malambot ang pagtapak sa pedal pag gumagana yan. Pagtapat-tapat lang natin 3 butas, tsaka natin lagyan ng tornilyo. Ganun din tulad ng una, huwag mo nang iipit ng todo sa isang side. Alalay lang, alalay. Matatansya mo naman trope pagka may higpit. Huwag todo muna. Sana nakatulong tong video na to kahit konti sa mga nagdi-DIY dyan. Maraming salamat sa panonood. Sana nakatulong ang video na to sa mga nagdi-DIY dyan. Okay, goods na to. Okay na.